Persilapid, hahataw sa balita at komentaryo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Magandang yumaga mga kaibigan, ito po si Persilapid. Ito naman po si Rose Novenario. Po naman si Peter Calastas. Welcome po sa Hataw sa balita at komentaryo ni Ka Jerry at ni Persilapid. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, muli po kaming mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, sa mga nais magbigay ng reaksyon, bukas po ang ating mga linya ng telepono sa ating pong himpilan. Ang mga numero po na pwede ninyong tawagan ay 412-0288. Samantala, ang text line po naman natin ay 0977-342-1644. Tayo po'y sabayan ding napapanood at napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming. Wala po kayong ibang dapat gawin kundi mag-log on sa www.ustream.tv/channel/8trymedia. Yung pong 8 sa 8trymedia, number po yun. One word. At meron din po tayong account sa Facebook. I-type lamang po ang 8Try Media Broadcasting. Ito po naman ay word ang 8 ho. At sa Twitter ay meron po tayong account 8Try Media, number din po yun. Sa Instagram, 8Try Media Broadcasting Network, yung 8 number din po yun. Bueno mga kaibigan, marami tayong pag-uusapan, no? Palala ng palala ang krimen sa lungsod ng Maynila. Dyan walang araw na hindi napapatay. Walang araw na walang naho-hold up. Walang araw na nagpapahinga ang bentahan ng shabu. Walang araw na nagpapahinga ang illegal terminal ni Ligaya. Okay. At walang pahinga rin po ang mga illegal na pasugalan. Lahat ng klase. Ito pong Knights of Rizal, maglalakad daw sila Solidarity Walk para i-demolish po, igiit ang pag-demolish, pag-iba sa Torre de Manila. Naleche na. Naleche na ang kikilan sa Maynila. Paano gagawin natin dyan, ha? Ano sasabihin ngayon ng DMCA? Kakanta na ba sila? Ng Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do? At mukhang maganda itong sinasabi, positive naman tayo. Doon po sa bagong PNP chief, mga kaibigan, na si, anong pangalan? Ricardo Marquez. Director General Ricardo Marquez. Maganda mga kanyang sinasabi, no? At ito, meron siyang mga banta, babala sa mga tiwaling pulis na sa lahat ng kagaguhan kasali yung mga pulis, let me make this very clear. Yan po, do your job well and you will be rewarded. Sa Tagalog, Peter Talastas, gawin nyo trabaho nyo at magkaroon kayo ng gantimpala. But betray your oath and violate the law, I will make sure to put you in your place. Pero kung lalabag kayo sa batas, hindi nyo gagawin ng trabaho nyo, may kalalagyan kayo. Yan po ang sabi ni Mayor Rodrigo Duterte. Ni General Ricardo Marquez, ang bagong hepe po ng Philippine National Police. Ala Duterte, ang dating, matindi po, kahanga-hanga. Pero sabi nga, it remains to be seen. Hindi naman tayo nawawala ng pag-asa. Ang pag-asa lagi naandyan Katulad ngayon. Pag-asa ngayon kasi Idil Pitir ngayon. Pag-asa ng mga tamad.
Walang pasok eh. Yan po pag-asa ng mga tamad pag holiday. Ay, binabati natin yung mga kapatid nating Muslim. Ha? Araw ng kanilang Ramadan. Pagdiriwang ng kanilang Idil Fitir. Pista yan eh, pista. Masayang kapistahan. Pagtatapos tong kanilang Ramadan. Hindi lang natin binabati dito, sila ang patuan. May paiyak-iyak pa mga damuho. Akalain mo. May luha pala yun. Sabi ko na totoo yung sinasabi ko nung araw eh. Yung buhaya man lumuluha din eh. Di ba? Oo. Akalain mong doon nagkasakit yung tatay, yung palang tatay ng mga berdugong yan, ng mga halimaw na yan. Yung tatay na halimaw, abay nakomatos eh. May sakit pala yon. May cancer. Oo, ngayon ang sabi nung naiyak daw, sabi sa balita yung mga anak, dinalaw pa, pinayagan ha? Pinayagan makadalaw, ano? Lahat ng magkakapatid. Sana lahat ng preso pinapayagan, ano? Parang sila Bong Revilla, sila Jinggoy Estrada, pag may birthday, may graduation, lahat po ng okasyon ba't di nalang palayain yan? Ito lahat ng okasyon nakakalabas yan Tumakit ang likod. Itong mga ampatuan, isipin mo, daming pinatay nito. Nako. Mga kaibigan, mga mamamahayag, di ba? Hindi sila naiyak doon, ha? Isipin mo, nakita mo yung litrato nung ampatuan massacre, di ba? Ay, oo. Mga kaibigan, yung isa, pisak ang mata, di ba? At nakakawa, may buntis pa ron, di ba? Patay. Ilan yun? Ilan ba yun? 60 plus. Mahigit 6 na po yun. Nilipol dun sa sa Maguindanao pero hindi sila naiyak dun. Isipin mo yun ha. Meron palang meron palang soft spot pa rin sila sa kanilang mga puso ha. Bagamat sa kabila ng kanilang pagiging halimaw may natitira pa pala ng malambot na bahagi sa kanilang puso. Malambot na dako sa kanilang mga puso. May puso pala. Yun ang pinakamaganda. At least napatunayan natin may puso pa pala itong mga wala. Pag-usapan po natin yung nangyari sa Maynila, mga kaibigan, na ito kinasuhan na raw, sinampahan na po ng kaso itong 5 pulis. Na kitang-kita po sa CCTV, binaril ng walang kalaban-laban, yung pong sinasabi nilang suspect daw po sa pang-hold up na tricycle driver. Ayan, at ito ang sabi, ang kinasuhan, mga kinasuhan po dito, ito yung mga nakatalaga sa Sampaloc. Station 4? Station 4. Station 4 po yan, mga kaibigan. Presinto 4. Ayan, yung hepe doon, si Inspector Romel Salazar. Yung kanyang mga tauhan, si Ferdinand Valera, Ronald Di Pasina, Roel Landrito, at si Jomar Landoy. Lahat po yan, PO1 po yan, ha? Ito hindi na nagtago na ito Nagtago na po, mga kaibigan. At itong pagkakasampa po ng kaso laban sa kanila, mga kaibigan, base na po sa inihaing reklamo nung kapatid nung pinaslang sa sa Napolcom, hindi ba? Ito ay mapapansin ninyo na taliwas doon sa hakbang na ginawa ng walang kakwenta-kwentang hepe na hepe ng MPD na si Rolando Nana. Mga kaibigan, ang sabi ni Nana nung unang ito, malabas ito, raw, suspension? Relieve lang. Relieve. Ang layo doon sa kanyang sinasabi sa pagkakasampa ng kaso. At mismong si PNP Chief, Ricardo Marquez, itong bagong hepe po ng Philippine National Police, nung mapanood yung CCTV, kinilabutan Galit. Galit na galit
Kaya ito mga kaibigan, ginawa niyang example sa kanyang no? Sa unang sa araw kanyang niya. talumpati, di ba? Malas kayo. Sa sa babalang binitiwan niya sa mga tauhan ng Philippine National Police. Ayan po Ito kung ang nasunod dito si Nana. Abay, pag-alagala pa itong mga ito Imbestigahan pa rin. Marami pang papatayin nito. Yung babae dun sa tricycle na sinasabing, yun daw, pinatay yun dahil yun suspect sa pang-hold up daw umano sa isang konsehal kakawat ng isang barangay. Nung mang-hold up daw yan, nung mangyari yung hold up na yan, may kasama itong babae. Abay, matetepok yun. Kung yan kung ang sinunod dyan si Nana, patay na rin yung babae. Kasi yun ang testigo Diba dun sa krimen na ibinibintang laban dun sa pinatay? Murder yan Bakit ito? Nakataas ang kamay Kaya yung mga, alam mo, yung mga sanay o kaya may mga nalalaman sa batas. Pag inaaresto sila sa ganyang sitwasyon, itinataas yung kamay Yun nalalaman nila Kasi pag may nangyari sa'yo, murder yun Hindi ba? Yun ang nagpapahiwatig na walang walang intensyon yung tao na lumaban sa batas, hindi ba? Kaya po, murder ang talagang dapat na eksakto po, walang labis, walang kulang na dapat isang pangkaso sa mga walang yang pulis na gumawa nito. Ang tanong, ilang beses na nila nagawa yan? Di ba? Ngayon lang sila nakunan. Hindi ba nangyari yan ng mga nakaraan? Yan ang mabigat yan. Tsaka hindi nila alam na merong mga camera. CCTV, Alam mo naman yung camera dyan, pinagkakitaan ngayon yan Yung mga camera sa Maynila. Laki ng kinita ni Isko dyan Nako. Ngayon, may kontrata yan Sino nakakontrata nun? Yung CCTV. Bueno, balikan naman natin yung tungkol dyan sa 5 pulis na yan Ito ngayon nagtatago na. At sabi nga natin, palala ng palala ang nangyayaring krimen sa Maynila. Hindi lamang naman ito Hindi ba talamak ang illegal activities dyan sa Maynila? Wala namang ginagawa yung mga pulis dyan Illegal gambling. Lahat po ng klaseng sugal ngayon nasa Maynila. Ultimo yata, kulang na lang yung karera ng posporo. Sa kanal? Sa kanal. Yun na lang yata Karera ng kalapate. Ultimong tatlo't wala, meron dyan Hindi ba? Cara Cruz. Hindi Cara Cruz pa Weteng. Nung panahon ni Mayor Limba, walang weteng dyan. Hindi makapasok ang weteng dyan. Nakakapangubra sila, pero sa ibang syudad sila nagbobola ng weteng. Pero mismo sa Maynila, hindi sila makaporma dyan. Ngayon po, lantara na, ultimong saklaan, lahat po yan kahit walang patay Sana kung may saklang patay, may dahilan pa di ba? Talagang ito, pwesto piho na may mga pwesto piho ang mga saklaan dyan. Lahat na po, walang ginagawa. Di ba may isang foreigner na nagreklamo laban sa isang unit ng MPD na siya hinulidap ng mga kagawad ng isang unit ng MPD. Pagkatapos nung lumutang yung biktima na yun, nawala yung mga pulis Hindi na raw nagpakita, nag-report. Kailan pa yun? Tagal na Di ba noong nakaraang taon pa yun? Ano na nangyari doon? Awol ba sila? Bakit wala na po nangyari? Kung ang pakikinggan lang po, aasahan ng Philippine National Police, total nagbabala na rin lang po itong si PNP Chief Marquez. Dapat i-relieve na unang-unang gamitin niyang example si Nana. Kasi ito, inutil Naku. Magaling lang ito sa koleksyon. At ang gustong hulihin ito, yung mga walang kasalanan katulad yung si Jerry Yap, di ba? Live lang ang kaso, kalain ninyo, pinayagan niya na ipa-aresto ng bukod sa araw na ng linggo na ipinagbabawal sa batas na umaresto. May batas yan may memorandum ang Ministry of Justice tungkol dyan
na hindi ka pwedeng arestuhin sa mga minor offense kung araw ng Sabado at Linggo. Tama. Ito hindi lang Linggo eh. Pista opisyal pa eh. Nako. Dahil yun, ano yun eh, Linggo ng pagkabuhay. Mahal na araw yun. Akalain mo, inabangan si Jerry Yap sa airport Oo. o para iserve yung warrant na ay ka nga po, ano rin, niluto rin ng husgado at saka ng piskal. Nako. Yun po, hinuli. Ano ba kasalanan nun? Libel lang yun eh. Oo. Sa media o kasama sa trabaho yan, libel. Oo. Kaya yung mga kasong yan, hinaharap yan, hindi pinagtataguan ho yan. Tama. Hindi ba? Minor offense lang yan eh. Na itinuturing eh. Ako nga, libel ko eh. Sandamakmak pero dismiss lahat. Oo. Doon ako nalulungkot, nadidismiss ang libel sa akin eh. Alam mo kung ano kinalulungkot ko? Ano? Yung libel ang takot sa akin eh. Natakot na. Oo, takot eh. Yung isang nag-libel, di ba, nung huli? Oo. Abay, tarantado yun, yung Oo. taga-custom. Oo. Inatras yung libel. Hindi pa sumasampa sa husgado, inatras na. Abay, gago ito ah. Hindi mo ba alam na yan libel, almusal namin? Tingnan mo, hindi tuloy ako nakapag-almusal. Mga kaibigan. Isipin po ninyo yan. Pero ito, bago tayo magpatuloy, pakinggan po muna ninyo para sa mga gusto po na ika nga sumikat. May pagkakataon pa ho kayo ha. At saka manonood kayo nito. Tuwing Sabado po yan, alas 9 ng gabi sa TV5. Babasahin ko lang mo ito. Get ready to discover the new Pinoy K-pop icon in Kiss Pinoy. The K-pop Filipination, who will win the grand prize of a recording contract plus training in Korea and the chance for K-pop stardom. Find out on Kiss Pinoy, the K-pop Filipination, hosted by Richard Gutierrez and Jinri Park, every Saturday 9 p.m. on TV5. Ayan. Hindi ko na, tatagalogin ko pa ba yun? Hindi na. Ang English ko parang Tagalog din. Di ba? Hindi mo mapagkakamalang English yun ba? Tagalog eh. Ang inaw naman ng K-pop eh. Nung nagpunta ako sa Hawaii, hindi ko naramdamang nasa Hawaii ako eh. Kasi pumunta ako sa isang bahay, sinama ako nung kapatid ng tatay ko no, sa inupahan niyang tinitira niyang bahay. Kasama niya yung landlord sa bahay. Sabi sa akin akala ko nasa Ilocos ako. Wala ako sa Hawaii. Yung Ilocano ba? Kasi kinausap ako nung matanda eh. Lolo na eh, sabi sa akin, did you eat already? Sabi ganun sa akin. Sabi ko, nasa Ilocos ba ako? Or nasa Hawaii? Ayun po, mga kaibigan. Kaya yung English ko, Tagalog din yun eh. Hindi mahirap intindihin pag kami yung nag-English. Ang mahirap mag-English, yung mahirap intindihin na English, yung pong nagpupumilit mag-English, hindi mo naman maipagamot kahit sa orthopedic. Hindi ba? Hindi kayang gamutin ng orthopedic. Yung mga doktor natin dito, pagkatapos ng programa natin, mahihirapang gamutin eh. Yung bang English ni, kaibigan. Lasog-lasog. Di ba? Ngayon, balik tayo doon. Maganda po ito, nagkaroon tayo sa kauna-una pagkakataon Ayan ang ating kasama. Tumatawag pa lang ako kanina, akala ko. Nagano na naman, nagbakasyon na naman eh. Akala ko si Ka Jerry Yap nag-abroad at may aabangan na naman si Mission sa airport. Yun po pala nandito lang, mga kaibigan, at kasama po natin. Babati muna sa atin si Ka Jerry Yap. Ayun. Ayan. Okay na. Ka Jerry, magandang umaga at mabuti naman at napasyal ka dito sa studio ng A-Tribe Media Broadcasting Network, ang pinakamagandang studio sa balat ng AM station sa Pilipinas. Tama.
Sa amoy pa lang, iba na amoy. Oo, Pagpasok ko, iba amoy. No? Oo. Nanibago ako eh. Nanibago ako, iba ang feeling eh. Di ba? May isa pong magandang umaga po sa inyo lahat at sa mga kapatid natin Muslim, buwabati po tayo sa pagdiriwang ng kanilang Idil Fitir. Eid Mubarak. Ayan. Sino yun? Yung leader ng MILF? Si Eid Mubarak. Ito. Pinag-usapan namin yung lumalalang krimen sa Maynila dahil sa nangyaring ito. Tsaka si PNP Chief Marquez. Maganda nga yung sinabi ni Chief PNP Marquez na bilang ng araw ng mga tiwaling polis. Sa Maynila, napakarami niyan. Dapat nga dami ho. Gamitin niyang example. Sana ipa-inventaryo niya kahit man lang yung 1 taon para magawa niya ng pag-aaral o pagsusuri kung sino yung mga inutil sa pwesto na dapat man niya palitan, di ba? Tama. Under his leadership. Performance audit. Oo, yan, tama yan. Ngayon nga lang nangyari sa Maynila na naging talamak yung kutungan, yung paglaganap ng mga illegal na sugal. Maraming ang na nagagalit ngayon ng mga junior officials sa Manila Police District. Bakit? Dahil doon sa ginawa raw pagsibak, din doon sa station commander kay Colonel Muarip. Diba? Okay yung pagkakasangkot nga ng PCP commander. Kung sinibak daw yung station commander, dapat sibakin din yung district director. Ayun. Kung command Diba? responsibility. Command no? responsibility, diba? At maraming beses Saka may policy ang PNP. Sana yung policy ganon, yung continuing, yung one strike policy. Hindi, doon sa Maynila, iba. Ano? 100 strike policy dyan. Yan, Ang dami, no? Oo. Laganap ang Droga, sugal, lahat Oo. kompleto dyan ngayon sa Maynila. Tapos ang ilang kriminal, polis. Mahirap yan. Lalo na yung isang kilabot na kupitan dyan sa MPD headquarter. Nako, Diyos ko. Diba? Umiikot pa sa lahat ng mga istasyon Pag nababatikos natin, sinususulan yung mga polis. Siguro nga dapat, Magdemanda kayo. ang dapat gawin ni Director General Marquez ngayon, pagpapalitan muna niya. Para nang sa ganon, siya rin magkaroon ng basihan ng mamamayan kung paano siya huhusgahan ng taong bayan. Kasi kung yung salita lang, Wala yun. naniniwala kami sa inyo na malinis kayo, kaya nga kayo marami kang nilundagan 'di ba? Oo. Ang dami mong tinalunan na na mas mataas ang rango sa kanya, 'di ba? Hindi nasunod dito yung tinatawag na mo senior. Seniority. Hindi, actually, siya sa mga senior deputy siya for operation dati. Hindi, pero 1 star lang siya. Oo, yun May lang. 2 star pa tayo. siya. Ha? 2 star siya. 2 star na ba? Oo, kasi yung ibang mga nakasabay niya, medyo naunang magretiro Sila, sa edad. at yung ibang kandidato, may kaso, gaya ni General Petra Santa. Di ba, na mayroong dismissal at hindi rin napagbigyan ng court of appeal, kaya natuloy yung dismissal ng ombudsman sa kanila. Hindi, pero yung yung record niya malinis Oo. Yan sila sabi Yan track record. Actually, yan Track ang record, di ba? Actually, kaya ako nakilala yan si Marquez, una ko narinig ang pangalan niyan dahil siya ang gumawa ng IRR, yung Implementing Rules and Regulation, doon sa bagong pag-a-apply ng mga firearm license saka permit to carry. Pero ang ganda nung sinabi niya kahapon, Oo. i-decentralize na ulit niya. Yan. Kasi ginawa ni Pulisima dati, centralized. Inimbudo Lahat sa krami. Kaya nga nagkaroon ng work pass Ayun, si yung Verfast. police service, diba? Doon sila sumabit. Kaya ngayon, tapon, doon sa kanyang inaugural yung pag-assume niya, di ba? Ang sinabi niya, sinama niya, i-decentralize, ibabalik ulit sa mga regional command. Magkakaroon ng mga regional office, yung firearms na explosive office. Ayun. Okay. At saka, yun nga, sabi ko nga, dapat bigyan ng pagkakataon si General Marquez na pagpapalita i-reshuffle ang mga district, at saka yung hanggang pababa. Dito umpisahan niya, sa Maynila. Kaya nga, Kaya pag ginawa ni Chief PNP Marquez yan, na sibakin yung district director dyan, pati yung lahat ng mga operations chief, intelligence chief, kita mo, kundi mayanig lang buong kapulisan sa bansa.
At saka ng disiplina, takot. Oo, kung iimbestigahan lang talaga yan ba't aantayin pa natin sumabit? Di ba, para ipatupad ni General Marquez yung sinasabi niya. Paimbestigahan mo lang, bakit maraming sugalan dyan sa Maynila? Panahon ni Mayor. Bakit ang illegal terminal dyan, talamak, na nagpapagulo sa karsada? Tama. Di ba? Panahon ni Mayor Lim. Yung may hawak ng illegal terminal sa Loton suspect pa sa pagpatay ng pulis samantalang itong tricycle driver, binaril nyo ng kawalang kalaban-laban, yun, di nyo mabaril. Di ba? Talagang kitang-kita naman, nakapagtataka, yung tricycle driver hinahabol ng pulis, yung may dala ng bag, nasa lubong ng pulis, hindi hinabol. Yung ba yun yung tumakas doon? Hindi ka ng pouch, diba? Bumalik, tumakbo doon sa kanto, pakaliwa. Nasa lubong ng mga pulis hindi hinabol. Ang hinabol yung tricycle driver Kaya malalim, di ba? Saka pinatay na. Pinatay. Ito, diba? Parang nangyari dito, parang alaga nila nag-aalaga sila ng mga kriminal. Pagkatapos, pag kami Chapopoy, nakikitain dito at hindi na kailangan yung serbisyo ng kriminal, itutumba na. So, sa CCTV, di ba, nakita pa nga yung tumatakbong isa na tumakbo doon sa isang kotse. Di ba? Kala ko, testigo yun Hindi, yun na may dala ng pouch parang trash bag, di ba? Tapos masapang kape dito. Iba rito Ang ganda ng tasa. Ibang A-Try Media ba? Mamaya nga lang babalitaan natin. Mawiwili ako dito. Araw-araw ba? Umiikot ang A-Try Media. Sa Metro Manila, kung saan po yan, mga barangay, dyan ngayon sa Maynila, di ba? Araw-araw. Dahil dun sa programa dito na hindi ka mahulid up sila sa Maynila. 12:30 to 1. Yung programang tanong ko, sagutin mo. Ang anchor dun si Shalala Uy, kaibigan ko yan. Yan? Kaibigan ko yan, si Shalala. Ayun. At yung nag-iikot po dyan, may dala-dalang mga sangkat. Kaya pala masarap Si kaibigan natin to. Sino yan? Nas. Ayan, si Nas. Hindi mo ba kilala yung may-ari nito? Hindi. Yung kaibigan natin, yung nagbigay siya ng mga laundry powder noon. Yung tarantadong yun? Yung nagbigay siya ng mga sabon. Si Ang? Hindi, sa Divisoria. Si Juanito Ang. Juanito. Yan, Nas. Mr. Nas. Tarantado pala ito. Hindi mo sinasabi, meron ka pala niyan? Oo, matagal na. Di ba? Ang endorser pa nito si Minura pa no? Kaibigan ko yan. Si Juanito. Ang endorser pa nga nito si JMD Guzman. Ganun ba? Kaya minsan meron tayong ads din sa ating pahayagan ng Nas. Magagalit ako. Binibigay kape. Ba't hindi ako ang endorser? Kaya nga si JMD Guzman. Kaya nga libre kape ko Pinadadalan ako nito. Nas Coffee, masarap to. Ayun naman yan. Kanina sa radyo, nakamonitor ako. Itinidiin na to si Valerie Concepcion ng asawa. Ganun ba? Balita kanina. Babalikan natin yan pagkatapos lamang ng ilang mahalaga mensahe mula po sa ating himpilan. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong issue at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting. 8 Media Pro Incorporated. Kiss Pinoy. The K-pop Philippine nation is taking the country by storm. Thousands have auditioned, but only one will be hailed the Kiss Pinoy champion, who will win the grand prize of a recording contract and training in Korea. Don't miss these exciting happenings in Kiss Pinoy, the K-pop Philippine nation, every Saturday beginning July 11, 9 p.m. on TV5. Produced by Unique International. DWBL 1242, 8 Media Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap. Si Jerry Yap
at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Oras po natin mga kaibigan, alas 9:34. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Dahil talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Babati muna po tayo ho. Marami tayong mga babatiin. Sabi ko nga sa inyo, pagka yung mga ka-Facebook nyo gusto nila mababati itong mga ka-Facebook natin, babatiin ho natin ha. Kilala nyo ba si Sampaguita? Sampaguita, kilala nyo yun eh. Rockstar. Birthday niya ngayon. Happy birthday. At saka yung kasi yan, inabot ko si Charis. Ikaw, inabot mo yun, Sampaguita. Ako, Charis Pempeco. Alam mo ba si Sampaguita? Ano yan, yung mga kapatid niyan, kaya kilala ko. Siya hindi personally, pero ka-Facebook natin yan. Paborito ni Gloria yan eh. Doon sa Brothers Mustache. Doon sila nagkikita niyan. Ganun ba? Oo. Minsan daw may biruan eh. Nahuli daw yan eh, ng pulis. Bakit? Ang sabi raw, ano pangalan mo? Hindi siya kilala eh. Nahuli ng pulis. Ang sabi raw, ang Paguita ho. Ha? Nasan yung S? Tinira ko na ho eh. Happy birthday ho kay Sampaguita, kilala naman niya. Yun yung kumakanta, mahusay na singer. Icon na rin yan. At saka isa pang singer, si Mia Morales. Ayan, binabati din po natin ka Facebook natin. Aray, hindi ba birthday? Hindi siya singer na umaray. Hindi ba, hindi singer. Okay, balik po tayo sa mga pinag-uusapan natin. Ito pala nag-text yung isang broadcaster nakikinig sa atin. Sino? Suki natin si Rex Kayanong. Nakikinig daw siya. Bigyan, batiin nyo. Percy yung kay Mison, kay Valerie. Oo nga pala. Dinidiin kanina sa radyo. Diniin pa ni Mison? Hindi, nung asawa. Mahilig pala sa diin yan. Na-interview ba yung asawa? Meron ganun, gusto madiin eh. Hindi, ako'y nakatanggap din yan ng mga email na sinasabi sa email na nanggaling daw dito kay Valerie Concepcion. Tingin ko media option eh. Ganun. Na sinasabi ni Valerie na wala raw silang para mapag-usapan. Wala raw silang relasyon ni Mison. At humihingi raw siya ng paumanhin doon sa misis ni Mison. Yung abogada din yun eh. Cecil at ang pangalan na wag siya idemanda, kesyo ganun-ganon, di raw siya kabit, ganun-ganon. Pina-verify ko. Dahil marami nakatanggap niyan eh, lalo na sa mga showbiz writer. At na-interview naman yung kanyang publicist, si Bina Bibar, na dinideny nga ni Valerie na galing sa kanya yung mga email na yun. Ganun. At siya daw, hindi ganun magtagalog, hindi malalim magtagalog. Ano daw siya? Taglish. Sa madalit sabi, walang katotohanan na wala siyang kaugnayang kay Mison. Hindi. Hindi. Walang katotohanan yung sinasabi niya. Pero yung email kasi sabi Hindi siya doon, nagawa ng statement. wala kaming relasyon. Sa madalit sabi, hindi totoo yun. Hindi totoo. Pero ang totoo nun, may relasyon sila. Pero ang totoo naman talaga. Kaya hindi totoo. Sabi ko ba? Kaya hindi totoo yung statement. Naniniwala ako kay Valerie. Ako Kasi naniniwala. ang sabi dun sa email na yun, Tinatanggi. malinis akong babae. Malinis ang aking konsensya. Naniniwala ako, hindi nga kanya yung email. Di ba? Tama. Sabi, Ako rin eh. Wala, napasin ko kagad. Diba? Sinungaling to si Valerie. Kung kanya yun, hindi nga kanya. Ay, yun na nga eh. Tapat ito, tapat. Sa buong Bureau of Immigration, alam na may relasyon sila eh. Open secret na yun doon eh. Alam mo Sabay ba, nga sila nagbiyahe eh. ano bang network yan si Valerie? Wala. Wala eh. Hindi ba yung kapuso? Hindi. Hindi ka pamilya? Hindi. Ibang kato eh. Alam mo kung ano yan? Ano? Kalunya.
Alam mo naman, na dyan ako naniniwala, walang tutang na ulol eh. Diba? Kita mo si Miso na ulol sa kanya. Diba? Talagang all is fair in love. Diba? Oo, tsaka alam mo love is blind. napakahirap. Believe din ako kay Valerie. Para masikmura mo yung mukha ni Miso. Hindi, para hindi, sabi nga nung isa. Hindi, believe ka rin. Hindi, sabi nga Kasi naman. ako, kahit bayaran ako ng babae, ako tagal ko. Naku, sus Mariosip. Kulang na lang mag-callboy tayo nung araw eh. Isipin mo, ang dami sa Japan nung kabataan natin. Hindi ka nag-hosto doon. Siyempre, namimili ka, di ba? Hindi ko masikmura yung ginagawa na nakikita ko yung ibang mga banda nung araw. Sinisikmura nila kahit mukhang bruha, basta maraming pera. Hindi ko kaya yun eh. Hindi ba? Pero isipin mo, kababaeng tao. May caller daw tayo galing sa Makati, mula po ito sa grupong Jail Binay Movement. Naku, lagot. Pakinggan nga natin itong reaksyon sa ating pong ng ating listener, si Mr. Nick Elman ng Makati. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Elman. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga po, Mr. Percy Lapid at kay Mr. Jerry Yap, at mga kasama natin dyan. Opo. Gusto ko sana manawagan sa inyong programa dahil mukhang kayo lang talaga ang merong prinsipyo at paninindigan laban dito sa usaping kay Binay, no? Opo. At ang aking pong panawagan dito ay dapat po si Binay talaga ay makulong, no? Agad-agad. Hindi, paano pong ano pong gagawin natin dyan? Kasi may sinasabi na bago raw po makasuhan si Binay, criminally and administratively, kailangan dumaan muna siya sa impeachment process. Kung para sa akin po, ibang usapin yung impeachment eh. Opo. Nakapending na po yung kaso sa ombudsman, no? Regarding dito sa mga usapin na nila yung ginawa ni Attorney Bundal, at yung mga kaso na before the Senate, it was heard before the Senate. Opo. So, on this basis, dapat ipinupush na ng ombudsman, At itong pag-suspend dito kay Junjun Binay, sufficient enough na ground na talagang dapat i-elevate na yan sa Sandigan Bayan. Pinag-uusapan natin si Junjun. Hindi po. Hindi. Mag-ama. Pati ama. Oho. Ibong Binay talaga dahil kasi si Jojo mismo, si Binay mismo, ang ama, from the very beginning, sa totoo lang, merong plunder of Makati in 1988. Nalusutan niya lahat eh. Yun na nga Yun na nga yung pero bakit nalusutan? So, ito yung dahilan kaya talagang yung politiko na talagang merong kapangyarihan, talagang kaya niya lahat may maneuver, yung para sa kanyang interest, no? In fact, itong noong 1988, batay doon sa mga report ng COA, dapat si Binay ay talagang dapat i-demandang criminally, civilly and administratively, doon sa kaugnay nitong mga payroll padding, legal disbursements, ghost projects, forgery, falsification, public documents, etc., etc. Sinong gagawa niyan? In fact, ito nga po, ito pong kasong ito ay noong pa na si Brillante ang nag-initiate nito. Si Bobby Brillante. Ano nangyari sa kasong pinal ni Brillante? Nga po, hindi natin alam kung ano nangyari. Ang ibig ko pong sabihin dito, kapag ang isang politiko at may kapangyarihan, napakahirap ng mga mamamayang napakahirap sa mamamayan ang kumuha ng hustisya. Samantalang kung halimbawa ang isang ordinaryong tao, isang ordinaryong manggagawa, halimbawa isang manggagawa na gustong magtayo lamang ng unyon at magkaroon ng magandang kinabukasan yung kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagne-negotiate sa mga kumpanya, ang mga manggagawa po ikinukulong na. Samantalang ito, sa mahabang panahon na mayagpag si Binay at maraming mga batayan, yung pera ng mga na Makati
sa buong ma-average sa 12 billion a year o 11 billion a year. No, imbis na ito napunta sa mga kagagalingan ng mga mamamayan ng Makati, ito po ay talagang binubulsa nila. Of course, wala tayong batayan dahil kasi, mahirap magkaroon ng batayan, pero tama yung buti na lang nandiyan si Mercado at si Tony Bundal. Tony Bundal, no? Matapang na sila ay talagang lumantad dito. Kaya so makikita nito yung disparity ng kalagayan ng between the mayayaman at ng mga mahihirap, no? Ito nga dito nga sa property dito ni Binay dito sa Batangas. Buti pa ang baboy may aircon eh. Ang mga mamamayan ng Makati tinatanggalan pa ng bahay. Halimbawa, diyan sa Guadalupe Viejo, no, kung yung lateral diyan, no, tinanggal yung mga diyan, mga water school, no. Sinulog ilang beses. Pagkatapos as a reporter binigay lang o binenta lang sa malalaking dayuhang kapital, no, sa mga negosyante. Yung mga bahay dito sa Sembo, yung natawag ng Magda, gustong tanggalin ng mga Damirpak, Mr. Elman, siya naging housing czar. Hindi ba? Housing czar. Oo, dapat nagkaroon ng matitino, maayos na tirahan yung mga maralitan taga Makati, di ba? Tama, Mr. Lapid, no? Oo. Anong ginawa nila sa mga taga Makati? No? Tinatapos sa iba't ibang lugar parang basura. No, yung mga kalagayan dito ng mga taga Makati dito sa Kalawan. Makikita mo naman kung ano yung, 'di ba? There was a time na nagkaroon ng witness. Di ba? So mismo yung mayor, sinasabi nila na yung kalagayan ng mga mamamayan doon talagang kalunos-lunos yung kanilang kalagayan. Ibig mo sabihin po nito, Mr. Elman, nananawagan kayo sa pamahalaan natin o kaya sa mga kinaukulan, ombudsman, particular ombudsman, specifically. Opo. Kinakailangan may mga sumampang kaso rito dahil ang nangyari sa mga nakaraang kaso na basura Antitibay ng ebidensya dokumentado lahat yun Exactly. Yun po yung ating gustong mangyari. Kaya nga po, kawawa yung mga tigang Makati, no? Tapos, ito si Binay, gusto pa niyang tumakbong presidente ng Pilipinas. Ano pa o ibang activities ninyo? Para dito sa, grupo ba ito? May grupo kayo, yung Jail Binay Movement? Ito, particularly sa Makati. In fact, nakita ko yan, naglali nung isang araw yung grupong yan. Hindi, sila Akwan yun Kasama sila. Kayo? Nakita ko to si Elman, kasama doon. Nandoon pa ako, pero ang aming call is Jail Binay, no? Hindi po stop Binay from running in 2016. Iba po yung kina Paredes, no? At iba nagsama-sama maraming nagsama-sama noon nung nagrally nung isang araw. Pero lahat ng puro anti-Binay, no? Pero ang aming call po is dapat makulong. Dapat managot. Makulong agad-agad. Dahil kasi talaga naman talamak na po yung kanyang mga criminal activities. And even COA, noon pa talaga Not to mention po yung mga ibang report, na kasama yung pamilyang Binay sa mga tinatawag na yung scam na pyramid scheme. Scam. Hindi, ganito Mr. Anong araw sa akin Mr. Elman, ganito Para saan ito? Ito mga effort na ginawa pagtataya ng buhay ng mga tao. Katulad yung sa EDSA. Ito, nagtaya naman ng buhay dito sa investigasyon kay Binay yung mga whistleblower na naglabas ng ebidensya, nagsalaysay ng mga katotohanan base sa mga dokumento at pangyayari. Sa katotohanan. Para saan ito? Kung walang mangyayaring, kung maghihintay lang tayo kung kailan mabibigyan ng katarungan ang mamamayan sa ginawang paglapastangan ng mga taong ito. In short, baga po, umpisa lang yan. Hindi natin makikita ang katapusan yan. Parang EDSA Revolution. Para saan yung ginawa ng mamamayan? Exactly. Para saan yung ginawa ng mamamayan na pagpapatalsik kay convicted plunderer Estrada kung mauulit din ito, di ba? Exactly. Kaya natin ginagawa ito para hindi na maulit.
Tama po. Puso mo. Mga wala. Si Erap, hindi na maulit. Buti na lang. Kaya po ko tumawag sa inyo. Opo. Dahil po, na-experience ko sa iba't ibang mga radio stations at iba't ibang mga network, no, television, etc. Si Mr. Lapid lang po ang merong paninindigan. Huwag na sabihin natin na merong Hindi, marami rin. Kaya lang, wala sila sa radyo. Yun na nga po. Oo. Ngayon na nga po. Kaya ako nakasloob ako. In fact, noong isang araw pa, nung gabi pa kayo, gusto kong tumawag sa inyo eh. Pero gusto ko lang humingi ng, sabihin na magkaroon ng pagkakataon. Kaya ito yung pagkakataon na gusto kong isiwalat talaga at humingi ng tulong sa inyo. At kami, nagpapasalamat may mga taong kamukha nyo na sana ipagpatuloy nyo yan para kami naman, hindi rin kami madismaya sa bandang uli. Alam nyo, Mr. Lapid, no, Percy, ako po yung nag-lead ng noong February 25 sa Revolution. Ako po ang dating spokesperson ng Kilusang Mayo. Oo nga. Ba si Nick Elman? Si Nick oo Elman. nga. Oo, tama. Ako po yung ako po yung nagdala doon sa Mendiola. At tayo po ang nag-mobilize niyan. At pasalamat po si Binay. No, nung umalis si Marcos, no, sa totoo lang, nagmadali siyang gumawa ng appointment at ibinigay kay Nelly Pimentel at para siya maging OIC sa Makati. Sa totoo lang, galit na galit sa akin si Binay kung paano ko raw nalaman yon. Sabi ko kay Binay, kako Jojo, yan ay sa loob ng mga grupo ng mga abogado, alam na alam yan. No less than Bobby Sanchez na nagsabi sa akin, no, na si Nelly Pimentel ay in-appoint ka na ni Cory, no? At actually ngayon walang utang na loob si Nelly Pimentel, si Jojo kay Nelly Pimentel. Hindi, tsaka nung araw, kinukwento ko. Mr. Eman, kinukwento ko dito nung nagsisimula ako sa media panahon ni Marcos. Umi-standby kami sa Tasa de Oro Kasi dyan ang mga hangout ng mga nasa media, ng ilang mga politiko. Yan si Binay, inuutusan ni Nene Pimentel na magdala ng press release. Alam mo si Binay, noong kung natatandaan ninyo, in 1980, ang KMU po ay pinorma o tinayo ang KMU. In 1982, noong nagkaroon po ng mga mass arrest, no, sa mga manggagawa dahil kasi hindi na mapigilan ni Marcos yung mga strikes, etc. Tapos noong 1983, nung namatay si Ninoy, no, maraming mga abogado dahil sa upsurge ng kilusang manggagawa laban kay Marcos noong araw, marami hong sumali na mga mahusay at mabubuti naman mga lawyers, no. Ngayon si Binay po ay isa sa mga actually si Binay kalawan namin sa mga union yan Sorry po. Company union pala yan. Exactly po. Dahil sa kanyang may panindigan ko, no, ay, yun, sinama namin. Sa totoo, masama ang loob ko kasi. Mr. Eman, mawalang galang na pasensya ka na, no? Medyo maubusan tayo ng oras. Pwede tumawag ka ulit sa Lunes, ano? Opo, pasensya na po kayo. O kaya, pasyalan mo kami dito sa studio. Para mas marami tayong mapag-usapan. Hindi ko po alam ang inyong studio. Ibibigay po sa inyo, huwag niyo ibababa ang telepono, ituturo po sa inyo nung may sasagot po sa inyo, kakausapin kayo. Okay, mabuhay ka Mr. Lapid, Mr. Percy Lapid at Jerry Yap. Nagkausap na kami ni Jerry Yap actually. Opo, salamat po Thank you Nick ingat Mr. Nick Elman ng Binay Jail Movement. Jail Binay Movement. Jail, baliktad pala. Ipinangalan natin yung jail kay Binay. Bago tayo magpatuloy, pakinggan po muna niyo ulit ito mga kaibigan. Get ready to discover the new Pinoy K-pop icon in Kiss Pinoy, the K-pop Philippine Nation, who will win with the grand prize of a recording contract, plus training in Korea and the chance for K-pop stardom. Pwede ba ako sumali dyan?
Find out on Kiss Pinoy, the K-pop Qualified ba ako Philippine dyan? Nation, hosted by Richard Gutierrez and Jean Ripart. qualified. Dito tayo sumali kay Jean Ripart. Oo. Mas Paborito ko yan, si Jean Park. Yan, ito yung mapapanood tuwing Sabado, alas 9 ng gabi sa Channel 5. Channel 5. Sa kapatid yun, di ba? Si Valerie naman, Kapid. kaapid ba yun? O kalunya? Kapid. Kaapid. Oras po natin, 54 na minuto makalipas po ang alas 9. Nabasa mo Ang ba yun? oras na ito ay hatid sa inyo ng OxyBright. Nabasa mo ba yung pinost ni Nancy Binay? Na? Na yung tatay daw niya, ay pwede daw, yung buhay ng tatay niya pwede igawa rin ng pelikula. Sino manonood? Na sa una, na parang binubugbog pagdating sa huli, bida. Fernando po. Oo, Frustrated action star to, ha? napano ako excuse me pero napamura ako nung nabasa ko yun Ang magandang lumabas pag sinapelikula yan, sino? Ang gaganap na Binay. Yun ang tanong. Nakapag yan, tanggihan eh. Si Vice Ganda? Hindi, wala na namatay na yung isang yung may team na komedyante. Si Mang Temi. Oh, si yung Ay, umaga. Si Vice Ganda ang gaganap. Kasi comedy. Comedy yun. baka pwede si Amay Di ba dyan. comedy with horror? Hindi, wala. Hindi pwede si Amay. Tatakbong Vice yan eh. Boses siya. Bago tayo magtapos, may blind item ako. Line item. Sige. Pwede pa ba? Pwede pa? Pwede. Nung isang gabi, may kausap ako. Kung kausap ko, isa rin na isang gobyerno na Taga-gobyerno na nagbabodyguard. Basta may authority din talaga. Napag-usapan namin yung amo niya. Isang babaeng opisyal ng gobyerno. Maganda ba yung babae? May edad na rin. May edad na rin. Hindi, maganda ba? May May asim edad pa ba? rin. Ang kilikili, maasim. Yan. Okay. So, nag-alala siya. Sabi niya, boss, nag-alala ako. Baka isang nga magbaharilan doon sa opisina namin eh. Sino? Sabi ko, bakit? Kasi, yung boyfriend ng amo niya, na bodyguard din. Hindi alam ng bodyguard, may kano na naman siya ngayong bagong bodyguard. Mahilig sa bodyguard. Dapat i-repair natin sa doktor. Sabi ko, bakit ganun? Di pa ba siya maligaya doon kay Bodyguard. dating bodyguard? Yung maitim. Alam ko na yan. Si Bato-Bato nga, sabi ko, yung Bato-Bato ang katawan. Boss, mas malayong di hamak na mas gwapo tong bago eh. Ay, mas bata. Then itong isa, medyo mababa height lang eh. Ito, dating hosto pala sa Japan to. Kaya may dating. Dakota Mansion? Oo, mistiso, maputi. Tsaka Torero ba yan? Torero? Nagtrabaho daw sa MMDA. Hosto, naging torero pala yan. Nagtrabaho sa MMDA, kaya marunong magmotorsiklo, kaya siya ang parang motorcycle escort. Howie boy. Lagi Taga-Howie nakikita. yan. Galit na galit sila dahil sa gabi raw, binabantay nila sa bahay, di ba? Yung boss nila eh. Nawawala. Sa gabi, pinauwi sila, tumatakas. Yung pala kasama to, si bodyguard. Ito, paula namin sa inyo yan. Sa Lunes nyo sasagutin ha, yung mga nagte-text ha. May premyo kayo. Kaya nag-alala siya, pagka malaman ng isang bodyguard, any moment, magbabarilan. Shoot out yan, shoot out. Pinag-aagawan siya eh. Hindi, yung hosto. Haba ng buhok. Yung hosto, ang mababaril yung hosto. Oo. Kasi hindi naman. Sinusulot mo ako eh. Hosto lang naman yun. Pero ito matindi. Sabi nung kausap ko, alam mo, Ka Jerry, kung yung isa, snatcher, ito holdupper. Mas makakaw daw to. Mas malakas manghuthot. Ay, naku, mas matindi daw to. Ay, Kaya sabi niya, kung yung dati, snatcher lang yun, ito holdupper. Sabi niya, grabe. Yan yung Grabe ha. mahilig ang lola mo, no? Siguro yan yung taga-gobyernong babae Pinakita na. pangalit na to sa akin eh. Oh. Oo, na-dual ako eh. Sabi ko, Sex photo ba yan? Pare, kunang ko. Wag, pare. Kasabit kami dyan, pare, wag. Naka 2 piece.
Ha? Oo, nakapaligid yung mga bodyguard. Di parang si Chocolate. Parang nagtupi si Chocolate. Mukhang butanding. Oh, si Chocolate. Nakita mo, di ba? Delikado yan. Baka mag-deny yan, baka Photoshop lang yan. Hindi, boss, kami. Balita ko nga. Eh. Balita ko kumonsulta sa doktor yan eh. Nakatupis. Yung babae na yan na taga-gobyerno. Tapos ang laki ng ngiti, nasa likod yung mga bodyguard. Parang isang outing nila yun eh. Sus Marios. Nagulat ako, sabi ko, kunang ko, pare, kopyahin ko nga. Sama? Wag na, boss. Ano kami Yan dyan. ba yung galit na galit si... Wag na. Magde-deny lang yan. Sasabihin, Photoshop. Hindi, yan daw kumonsulta sa doktor yan. Kumonsulta. Yan. Ang sabi niya, Dok, nasasaktan ho yung atay ko. Uy. Sa tuwing kami magtatabi ng aking boyfriend na bago. Kasi mahaba eh. Mahaba, Paano ba ang gagawin ko ron para hindi ako masaktan? Ganito ang gagawin natin. Dalin mo rito yung boyfriend mong hosto. At puputulan natin, babawasan natin. Babawasan natin nang sa ganon, hindi ka masaktan yung atay mo. Ay, sabi nitong si government official na babae, ay hindi ho, Dok. Ang gusto ko, iusog niyo yung atay ko. Bakit? Natamaan. Hindi mabawasan. Para hindi tamaan. Ako nagulat eh. Sabi ko, ganyan ba yan yung boss mo? Sabi niya, matindi talaga. Matindi ang libido. Maria Josep. Nasyak ako eh. Yan, hulaan nyo kung sino yan sa Lunes po. Sa Lunes, i-text nyo sa amin. Text lang yung hula nila kung sino. Kung sino yan. Initial lang. Birthday pala ni Ian Kirk Mayores ng Marikina City. Sampaguita, birthday ngayon. Handugan natin sila. Yung awitin. Makapagdamdamin na birthday song. Hindi nila malilimutan yan. Nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Kaibigan, ang tabayanan po ninyo yung dyan sa Barangay 263 sa Tondo, Manila. Mamimigay mamaya dyan ng mga Ora soaps, bags. Galing po sa 8 Tribe Media Broadcasting Network. Yan po'y alas 12:30 hanggang 1:00 pupunta po dyan. Yung kamukha namin si Mark Canlas. Para sa programa ni Shalala, tanong ko, sagot mo. At ang tabayanan naman ninyo, susunod na ang programang Kalusugan at Kayamanan. Makakasama niyo po ngayong araw na ito si Dr. Edwin Bien. Hindi niya kamag-anak si Mr. Bien. Mr. Bean. Biro lang Tatamakoy ng Quezon City. Pasensya na po sa mga nag-text sa Marvin Kapili, Totoy ng Gagalaming Tondo at katropang Donald ng Tondo, si Mr. Archie Guerrero, retired WPD ng Tondo, Manila. Hindi po natin mababasa ang text. Maraming salamat. Kami po magpapaalam na. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig nyo dito sa aming programa. At siyempre, especially sa 8 Tribe Media. Okay, maraming salamat po. Ito po si Peter Calastas. Maraming salamat po. Ito po si Rose Novenario. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma'am. Mabuhay po kayo. Ito po naman si Percy Lapid. Kami po pansamantalang magpapalam. Babalik po kami sa Lunes sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Leila Dilima. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahayag.